Nakikita natin sa Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa almusal na binigay mo sa amin sa umagang ito. sa taas ng May black bundok. coffee, Sa talagang meron pang magpapaginhawa. pasit. Dati sa malayong biyahe. Ay sa Mateo 6:9. Yung kapal ng puno ng Ama namin nasa langit ka, in verse 11, bigyan kami ng aming kakanin araw-araw. Kaya ang Diyos ang provider ng pagkain ng tao sa buong mundo, mula umaga hanggang gabi. Ito po, tandaan niyo po yan, Diyos ang provider. Ngayon, una, pagmulat ng mata sa umaga, pasalamat sa Diyos. Siyempre, Diyos muna. Eh kayo, nagpapasalamat ba kayo? Kung hindi, magpasalamat kayo. Naakyat natin. Tapos, gumawa ko ng daily maintenance ko. Luya, bawang, kalamansi, mainit na tubig, bagong kulog. Yan. Pinukuha ko ng isang baso. Ito, baso ito, mas malaki ng kaunti rito. So, after that, kinasal ko po yung aking dalawang, si Summer at si Winter. Nalapasan na natin yung gumaka-bypass. Opia. Walking kami, exercise. Perfect score, nakadumi na sila. Then, after ng pag-walking namin dito sa aming paligid sa barangay, kumarahin na kami. Kain sila ng kanilang dog food. Si Winter, seafood ang pagkain niya. Highway na tayo ulit. Si Summer naman, pedigree. Yung, ito nandito, adult 10 mini. Yan ang pagkain niya. Magkabukod sila. No? Ngayon, meron silang luto na bagong bili, hatay ng manok at balong-balunan. Hindi, mamaya ko na sila pakakainin ng gano'n kasi inuna nila yung dog food. Siguro nagutom sila after ng walking. Dati hindi sila nagugutom. After ng walking, relax muna sila. At inabutan na nga tayo ng malakas na Kaya ulan sa gano'n, biyahe nangyari ano. sa kahabaan ng kalsada ng Gumaka hanggang Lopez, Quezon. Ako naman ngayon ang maghahalusan. Almusal na po tayo kaibigan. Inom tayo ng black coffee. Ramdam ang taas ng kalsada. Kaya nagtalalay na lang tayo sa pagpapatakbo. Mahaba-habang oras din tayo binisa ng ulan habang nasa daan. Hanggang sa pagdating natin sa kabayanan ng Lopez, sa alam unti-unting tumila ang ulan. Summer yan. Winter. Ayan yung aking dalawang sitso. Naso. Summer, 4 years old. Ito si Winter, 1 year old. Kahit po tayo ng pati. Pagpahaba ng buhay. Okay, sa wakas, tumila din ang malakas na ulan na bumalik sa atin. Grabe yun. Nakakapote na kami, pero bumapasok pa din yung tubig sa namin, sa riding jacket. Ngayon, basang-basa yung mga sapatos namin. Tuminto muna tayo dito sa may 7-Eleven. Nagkape muna kami sa glit. Hinintay namin na mas maging wala na talagang ulan. So ngayon, kung dediretso tayo sa destination natin, aabot pa tayo ng 3 hours and 14 minutes, bali 130 kilometers. At ngayon ay malapit na mag-alas 5. Kailan natin kung saan tayo aabutan ng dilim, doon na kami maghahanap ng tutuloy namin para kinabukasan natin itutuloy yung pagpunta natin doon sa Cory Boulevard. Mahababang traffic to. Mukhang may ginagawang kalsada rito. Ito yung tinatayo na
magiging ano, yung pang-poste ng train. LRT yata to. Haba ng traffic. Magigilid na lang tayo dito. Kahit medyo maputik, saka madulas, ingat na lang tayo. Isa pa sa talagang dapat yung paghandaan at pag-ingatan dito is yung Saksak. kondisyon ng kalsada. Dito pa lang sa probinsya ng Quezon, papunta ng Bicol, ganito na yung ma-experience ninyo rito. Ang lalim ng mga hukay, tapos pag natapatan nyo pa na may ulan, may tubig yung hukay, napakadelikado, kagaya nung nangyari sa amin kanina habang umuulan. Hindi namin alam kung malalim o hindi, diretso lang kami. Yun, nasishoot kami sa malalim. Ay, grabe yung daan dito sa papuntang Bicol. Wala pa tayo sa Sipokot, pero ganito rin na-experience natin, ha? Quezon pa lang to. Pero okay lang yan, kasama yan sa ginagawa nating paglalakbay. Ba't ibang klaseng kondisyon ng kalsada, may maganda. Mayroon talagang durog-durog. Kagaya ito. Okay, matapos natin daanan ng Lopez Quezon, dito na tayo sa Calao Quezon. At dito, ganun pa rin. Hindi pa rin maganda yung kondisyon ng kalsada na ating dinadaanan dito. Kaya, bukol-bukol. Sabi na? Sige po. Sige. Kaya pwede rin tayo sa kabila. Sabi nila. Salamat. Bigayan lang dito. Dito tayo pinadaan. Gawa nga ng doon sa kabila ay mga kotse yung dumadaan sa truck. Kaya posible na kapag pumunta rin kayo dito sa Bicol, ma-experience nyo rito na-experience natin ang mga kondisyon ng kalsada. Madulas nga. Putik. Ay, grabe. Kaya yung mga komento ng mga followers and subscribers natin sa Facebook na nag-upload tayo ng picture, sabi nila, sir, kamusta naman yung banks mo? Kamusta ang tahan? Kamusta ang Bicol? Ito ang sagot pag napanood niyo yung vlog natin. Gusta. Okay, dito na tayo sa kabayanan ng Calao Quezon. Dito na tayo maghahanap ng tutuluyan natin. Pagpalipas ng magdamag din kinabukasan, itutuloy natin yung ginagawa nating biyahe papuntang Bicol. So mula dito, halos 3 oras na lang yung biyahe natin para marating yung ating destination. Hotel. Yan, kaliwa tayo dito, inquire tayo. Villa Linen Hotel Restaurant. Ako tayo dito. Okay. Yan. Siguro dito na lang tayo mag-overnight stay dahil ilang oras na rin tayo walang tulog. Ang layo ng biyahe natin. Then kita tayo bukas. Good morning guys, dito na nga po tayo nakapag-overnight stay sa Calao, Quezon. Inabot tayo ng mataas na ulan, inabot na tayo ng hapon, kaya hindi tayo nakadiretso sa ating destinasyon. So dito tayo nag-stay sa Villa Linel o Linel
sa Calao, Quezon nga po. Ito yung kama, good for two. Okay din yung CR nila dito. Yung kaibigan And niya, air sus, condition. brother, Manny Bautista. Kaya relax yung tulog ninyo. Ang maganda Igual. sa natuloy natin Hello. dito ay may restaurant na. God bless. Marami kayong pwedeng pagpilian ng pagkain.